Horror Stories by Forest Secrets. Hunyo 15, 1991. Habang milyong-milyong Pilipino ang nagtatago sa loob ng kanilang mga bahay dahil malakas na bagyo at nagngangalit na bulkang Pinatubo. May isang pamilya sa Pampanga na nakaranas ng isang kababalaghan at hanggang ngayon ay hindi nila maipaliwanag. Sa gitna ng makapal na abo, nakakabinging pagsabog at kadililang bumalot sa buong bayan. May isang misteryong babae na lumitaw upang iligtas sila mula sa tiyak na kamatayan. Ngunit nang matapos ang lahat, natuklasan nilang wala palang gaanong tao sa kanilang lugar. Ano nga ba ang tunay na nangyari noong isa sa pinakamapinsalang pagsabog ng bulkan sa kasaysayan ng Pilipinas? Ito ang kwentong hango sa mga salaysay ng mga nakaligtas sa trahedya ng Pinatubo. Ang babae sa ulan ng abo. Isang kwentong kababalaghan noong pagsabog ng bulkang Pinatubo taong 1991. 16 na taong gulang pa lamang ako at nakatira kami sa isang maliit na barangay sa lalawigan ng Pampanga, hindi kalayuan sa bulkang Pinatubo. Noon ay walang social media at hindi lahat ay may telebisyon. Naririnig namin ang mga balita tungkol sa pagyanig ng lupa at usok na lumalabas mula sa bundok. Pero marami pa rin sa amin ang naniniwalang hindi ito sasabog. Nasanay na kasi kaming makita ang bundok, tahimik, nakatayo lamang sa malayo at parang isang higanteng natutulog. Ngunit pagsapit ng Hunyo ay nagsimula ng magbago ang lahat. Halos araw-araw ay may pagyanig. May mga pagkakataong gumigising kami sa madaling araw dahil umaalog ang mga dingding ng bahay. Ang iba naming kapitbahay ay nagsimula ng lumikas. Pero ang aking ama ay matigas ang ulo. Saan tayo pupunta? Dito tayo ipinanganak. Saad ni tatay, kaya nanatili lamang kami doon. Hanggang dumating ang isang araw na hindi namin kailanman malilimutan. Hunyo 15, 1991. Bandang 6:00 ng umaga. Maitim ang kalangitan. Kasabay ng bagyong Yunya ang pagputok ng bulkan. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na ugong mula sa kabundukan. Parang dumadagundong ang buong mundo. Kasunod noon ay isang napakalakas na pagsabog. Nanginginig ang lupa, nagsisigawan ang mga tao sa labas. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko ang isang napakalaking ulap ng abo na unti-unting nilalamon ang kalangitan. Mabilis itong lumalapit, parang isang dambuhalang halimaw. Ilang oras pa ang lumipas, naging gabi ang umaga. Hindi na namin makita ang kabilang bahay dahil sa kapal ng abo. Bumagsak ito na parang nyebe mula sa impyerno. Nagdesisyon ang aming pamilya na lumikas. Ngunit huli na ang lahat. Hindi na halos madaanan ang mga kalsada. Marami nang natumbang puno. May mga bubong na bumigay dahil sa bigat ng abo. Habang nag-eempake kami ng mga damit, may narinig kaming katok sa pintuan.
3 sunod-sunod na katok. Binuksan ng aking ama. Sa labas ay nakatayo ang isang matandang babae. Basang-basa siya sa ulan. Nakahawak ng lumang payong. Hindi namin siya kilala, ngunit malinaw niyang sinabi, "Umalis na kayo rito. Bumabagsak na ang ilog." Nagkatinginan kami. Hindi namin maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos niyang magsalita, ay tumalikod na siya at naglakad sa gitna ng makapal na abo. Makalipas nga ang ilang minuto, nagpasya kaming sundin ang kanyang babala. Iniwan namin ang bahay at iyon ang naging pinakamalaking desisyon sa buhay namin. Pagkalipas lamang ng halos 1 oras, matapos naming lisanin ang lugar, ay rumagasana ang lahar. Alam sa buong Pilipinas ang balitang iyon kapag binigkas mo ang salitang lahar sa Pampanga. Kasama ang putik, bato, mga punong kahoy at tubig na bumabaha mula sa bundok. Nilamon nito ang maraming kabahayan, kasama na ang sa amin. Kung nanatili kami roon, malamang ay hindi na ako narito upang magkwento. Sa evacuation center ay pinag-uusapan ng lahat ang nangyari. Marami ang nawalan ng tahanan. May ilan ding nawalan ng mahal sa buhay. At doon ko muling naalala ang matandang babae. Tinatanong namin ang mga kapitbahay kung kilala nila ito. Isa-isa silang umiling. Walang nakakakilala sa matanda. Wala raw ganoong residente sa aming barangay. Nagtaka kami. Paano niya nalaman ang darating na lahar? Paano niya natuntun ang bahay namin? At bakit tila kami lang ang kanyang binalaan? Lumipas ang mga linggo, nanatili kami sa evacuation center. Isang gabi, may nakilala akong matandang lalaki na dating manggagamot sa aming lugar. Habang nagkukwentuhan kami, nabanggit ko ang babae. Biglang namutla ang kanyang mukha. Tahimik siyang napatingin sa akin. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ikaw ang unang nakakita sa kanya." Kinilabutan ako. Ayon sa kanya, matagal nang may kwento tungkol sa isang babaeng nagpapakita tuwing may malaking sakuna sa paligid ng pinatubo. Minsan daw ay nakikita siya bago ang baha. Minsan naman bago ang lindol. Palagi siyang may dalang payong. Palaging nakasuot ng puting damit at pagkatapos, nagbibigay siya ng babala. Naglalaho siya at hindi na raw nila alam kung sino siya. Hindi rin nila alam kung tao ba siya o hindi. Ngunit marami na raw ang naniniwalang isa siyang kaluluwang nagbabantay sa mga tao sa paligid ng bundok. Hindi ako naniniwala noong una. Hanggang sa may nangyari pagkaraan ng ilang taon. Nang makabalik kami sa aming lugar, ay nagsimula na kaming magpatayong muli ng bahay. Isang gabi, habang nagliligpit ako sa bakuran, ay may nakita akong lumang larawan na natabunan ng putik. Kinuha ko ito at isa itong litrato ng isang pamilya. Mukhang kuha pa noong dekada 60. Ngunit nang tingnan ko ang babae sa larawan, ay nanlamig ang buong katawan ko. Siya iyon, ang matandang babaeng nagbabala sa amin. Parehong mukha, parehong mga mata.
Parehong payong at agad kong ipinakita ang litrato sa mga matatanda sa lugar. Doon namin nalaman ang nakakakilabot na katotohanan. Ang babaeng nasa larawan ay namatay pa noong dekada 80. Biktima siya ng isang malakas na pagbaha sa lugar. Mahigit 10 taon na siyang patay bago naganap ang pagsabog ng pinatubo. Hindi ako makapaniwala. Paano siya nakakatok sa aming pintuan? Paano namin siya nakausap? At paano namin siya nakita? Wala ni isa sa amin ang nakasagot. Ngunit isang bagay lamang ang sigurado. Kung hindi dahil sa kanyang babala, malamang ay nalunod na kami sa rumaragasang lahar noong araw na iyon. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang pagsabog ng bulkang Pinatubo, hindi lamang takot ang aking nararamdaman, kundi pasasalamat. Dahil sa gitna ng isa sa pinakamadilim na araw sa kasaysayan ng Pilipinas, may isang misteryosong nilalang na tila ipinadala upang iligtas ang aking pamilya. At minsan, kapag malakas ang ulan sa aming lugar at natatakpan ng hamog ang kabundukan ng Pinatubo, mailan pa rin nagsasabing may nakikita silang isang matandang babae na naglalakad sa gilid ng kalsada. Tahimik, may dalang payong at naghahanap ng susunod na taong kailangan niyang bigyan ng babala. Ngunit ang nakakatakot na tanong ay ito: kung sakaling kumatok siya sa iyong pintuan isang gabi, handa ka bang pakinggan ang kanyang babala? Hanggang dito na lang ang kwento ko. Nagpapasalamat, Jerry ng Pampanga.